kung meron man tayo na isang larawan na dapat ay hindi mawala sa ating tahanan, ito pong image ng Divine Mercy. Bakit po? Sapagkat mismo na si Jesus ang siyang nag-desire na tayo po ay magkaroon yan upang sa ganon ay magkaroon po tayo ng access o vessel sa kanyang walang hanggang bukal ng kanyang awa. So, bilang pagbibigay po ng pahapyaw patungkol dito sa Divine Mercy image, kasi maaring katulad nyo rin ako, kung halimbawa kayo po ay simpleng Katoliko, kapag nakikita po natin yung imaheng yan, o itatanong natin siguro sa mga kabataan ngayon, at sasabihin natin, ano tong nakikita mo? Kapag Katoliko, of course, sasabihin yan, yan si Jesus Christ. Ano ba tong tawag dito sa imaheng ito? Si Jesus Christ. So, siya si Jesus. O bakit ano yung mayroon siya? Bakit may sinag? Ano ibig sabihin yan? So, maaring hindi pa ganap yung kanilang pagkaunawa patungkol dito. No? At maaring hindi rin nila masasabi na kung ano talaga ang tawag sa imaheng ito. Ako nga, although alam ko ito'y Divine Mercy, image of Divine Mercy, pero yung mas malalim na kahulugan pa nito ay kamakailan ko lamang po nalaman, ito'y sa biyaya ng ating Panginoon sa aking pakikinig sa mga taong ginagamit ng ating Panginoon upang makarating sa atin yung tamang unawa upang magawa natin yung proper na devotion, veneration sa image na ito. Nang sa ganon tayo ay makinabang sa biyayang nakalakip sa imahe o sa image na ito. Siguro maiisip ng iba kung nakikita lang ako lately, ang dami ko kasing pinaprint niyan, at kung sino man loobin ng ating Panginoon na magkaroon din ng desire na i-venerate, di ba? Na magkaroon ng devotion, bakit hindi ibahagi po natin. So ang sa akin lang ay nawa, ay maunawaan natin kung anong halaga na kinakailangan po natin nito. So bilang pagbibigay po ng pahapyaw, ay nais ko pong mabanggit sa inyo na ang image na ito ay mula sa isang apparition. Nakarinig na tayo ng maraming apparition patungkol sa ating mahal na Inang Maria. May mga apparition na talagang inaprubahan ng simbahan matapos na ito ay suriing mabuti at malaman ng pinakalayunin na ito na sa bawat apparition na iyon ng ating mahal na Inang Maria na naglalayon na ang bawat mga mananampalataya ay buklurin lagi doon sa simbahang itinatag ng ating Panginoon at hindi makapag-create ng ano pa mang mga ibang pananampalataya na magdadala sa pagkakawatak-watak ng katawan ng ating Panginoon o magkakaroon ng confusion. So maraming ma-apparition si Mama Mary at ito naman sa pagkakatong ito, si Jesus mismo ang siyang nagpakita sa isang simpleng madre. So ganito katindi o kabigat ng mensahe na ikaw mismo yung siyang nagpakita doon sa isang madre upang ipahayag yung iyong kalooban, yung iyong gustong mangyari na address hindi lamang sa isang grupo ng mananampalataya, kundi para sa pangkalahatan, sa kaligtasan ng sanlibutan, sa buong mundo. Ganyan po yung mag-ina, kung kapag yan po ay nagkakaroon ng apparition, ang layunin po ay para mai-address yung urgent message para sa ating lahat. Hindi yung magbibigay siya ng message para sa isang exclusive na pangkat ng mananampalataya upang sila lang ang magkaroon ng inaakala nilang ganap na kapakinabangan nito. Ang Diyos natin ay Diyos ng pagmahal at ibig niya na lahat ay maligtas. Kaya nga po itong apparition ni Jesus Christ kay Saint Faustina, meron pong mga mensahe po si Jesus Christ at ito po ay naitala ni Saint Faustina doon sa kanyang diary. At kumuha lang po ako ng mga ilang mga mensahe na napakahalagang matandaan po natin upang sa ganon ay malaman po natin yung value na magkaroon po tayo ng image na ito, bakit ganito tayo ka-paranoid na i-promote ang image na ito na magkaroon tayo sa bawat tahanan.
Ang sabi po dito, mga kapatid, si Saint Faustina Kowalska, si Saint Maria Faustina Kowalska, siya po ay taga Poland. Siya po ay early 20th century, isa pong simpleng madre. Nung nagpakita po si Jesus kay Saint Faustina, ayon doon sa nakasulat sa diary itinala ni Saint Faustina, patungkol sa imaheng ito, ang sabi ni Jesus sa kanya, "Paint an image according to the pattern you see, with signature, Jesus, I trust in you. I desire that this image be venerated first in your chapel and then throughout the world." Napakaganda po, napakalinaw, napakadetalye ng sinabi ng ating Panginoon. Ha? Katain mo ko, ipagpintam mo ko. Ha? Nung imahe according doon sa pattern na iyong nakikita. Not that exactly for the image na nakikita niya na maidrawing na kamukhang kamuka. Hindi po dyan nakasalalay yung biyaya, kundi doon sa pattern. Ha? Dahil kung mapapansin po ninyo, maraming version po yan. 3 version po ang Divine Mercy image. At yan po lahat ay venerated ng ating simbahan. So wala pong itinatangi kung ano man dyan ang mapili po natin, mapusuan po natin na ma-display sa ating tahanan, hindi upang maging palamuti lang, kundi para magkaroon ng proper devotion. So, wala po sa itsura dahil hindi po talaga natin na walang sino mang perpekto na artist ang makapagdo-drawing sa kaningningan at sa kagandahan ng pagka-Diyos ng ating Panginoon. Kaya nga sabi, draw, paint the image according to the pattern. Yung pagkakaayos po niya dahil napaka-importante po niya. Nasabi po, to the pattern you see, with signature. Ito po yung importante, yung message. Jesus, I trust in you. You see, nakikita po ninyo ang pagkakaroon ng pagkakapareho ng mag-ina, si Mama Mary. Yung well-known na image ng kanyang apparition sa isang madre din, na nagpakita po siya at being Immaculate Conception. Meron ding sinabi si Mama Mary doon at napakahalaga. Yung message, ano nakalagay doon? Mary, conceive without sin, pray for us who recourse to thee. Napakahalaga kasi nandun nakapaloob yung layunin ng pattern na dapat maunawaan natin na ibig ni Mama Mary na siya ay maging tagapamagitan natin. Na huwag tayong magkaroon ng ano pa mang hihigit pang interpretasyon doon sa pinagmulan ng imahe na maari nating gagamitin sa ating pamamaraan ng ating pananambahan. Kapag sinabi ni Mama Mary na ito, isulat mo to upang tumimo ito sa isipan at puso na magkakaroon ng devotion sa Kanya na ako anak ay tagapamagitan at hindi Diyos. Kaya napakahalaga, pinasulat pa dyan upang hindi ma-misinterpret ng mga tao. Katulad din ito ng image of divine mercy. Ang sabi niya, Jesus, I trust in you. Ang ibig sabihin po niyan, magkaroon po tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Saan tayo magtitiwala? Sa Kanyang divine mercy. Ituloy ko lamang po, mga kalaiko. Kung mapapansin po ninyo, meron po yung race. Diyan, ang sinag na yan ay may kahulugan po para sa atin na magkakaroon ng tama at angkop na debosyon. Ang sabi po ng ating Panginoon mismo, this race shield souls from the wrath of my Father. Happy is the one who will dwell in their shelter, for the just hand of God shall not lay hold of him. Ano po ibig sabihin po niyan? Na magiging shield, magiging pananggalang doon sa hindi na mapipigilang galit ng Ama na ating pong maranasan ang bunga ng kanyang galit ng dahil sa ating pagkakasala. This race will serve as shield
pananggalang yung shield ng awa ng ating Panginoon. Minsan na ano tayo sa ating buhay, naiinis tayo, na nagkakaroon tayo ng kabiguan o nagkakaroon tayo ng feeling of unsatisfaction kapag hindi binibigay ng Diyos, hindi natin nakukuha yung bagay na inaasam natin. Samantalang dapat magpasalamat po tayo sapagkat hindi ipinagkakaloob sa atin ng Diyos yung bagay na nararapat sa atin. Ano po yung bagay yung nararapat talaga sa atin? Bilang kung pairalin ng ating Diyos Ama ang kanyang just, yung pagiging patas, ano yun? Kaparusahan, kamatayan. Bakit? Sino makapagsasabi na sa ating kapanahonan, sa ating kalagayan ngayon, kahit tayo may pananampalatayang ganap, ay makapagsasabing siya'y matuwid? Sino mag-claim na pagkamatay ko, diretso na ako kay God? Ha? Wala. Yaon lamang may kataasan ng loob ang siyang makapag-aangkin ng ganon. At walang may kataasan ng loob na nakakarating doon sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasalanan po yan. Kahit konting kasalanan, stain, kahit anong mantsa, hindi ka karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang makapasok sa kaharian ng Diyos ay tulad ng isang ikinakasal na ang ating Panginoon ay nangako doon sa simbahang iyon na panatilihin nyo kayo ay maging pure, unblemished, walang bahid ng karumihan. Yun ang babalikan niya. Kung tayo makasalanan, sino sa atin ang sa tingin mo na makakapasok sa kaharian? Wala. Pero may pag-asa pa. Ano? Divine mercy. Kaya nga sabi niya, shield for souls. Kaya doon sa wrath ng kanyang ama, ng ating Diyos Ama, happy is the one who will dwell in their shelter. Yan ang shelter. For the just hand of God shall not lay hold of him. Yung pagpapasya ng Diyos, yung karapat-dapat by being fair enough na panghatol, kung tayo hahatulan doon sa tamang pamantayan niya bilang Diyos, tayong lahat mapapaimpyerno. Bakit? Dahil tayo ay makasalanan. Kahit pa ibinigay na ng ating Panginoon, ginawa niya ng lahat para sa ating kaligtasan, nung siya'y namatay, ipinako sa krus, ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero lahat ba ay makakatanggap ng kaligtasan? Hindi. Ito'y para sa lahat ng tumatanggap sa Kanya. Lahat ng nagpapasakop sa Kanyang kalooban. Okay, available. Sa pamagitan ng krus ng ating Panginoong Hesus, tayo'y naligtas. Pero, paano natin makle-claim yung kaligtasan yun kung hindi tayo hihingi, kung hindi tayo dudulog? Saan? Sa luklukan ng awa ng ating Panginoon. At ito yun, divine mercy. It is the perfect image na gusto ni Jesus na maituro sa atin, maipaalam sa atin kung isasalarawan mo kung ano itsura ng aking awa sa ganitong pamamaraan. Sa pag-aaral po mga kapatid, na aking napakinggan patungkol sa divine mercy, alam po ninyo, sasabihin po natin, ako, bakit parang bumabalik ka naman sa Lenten mode, no? Tapos na ang Lenten, no? Nag-Easter na nga tapos na ang Lenten. Hindi po. Ang pinakarurok ng Lenten po ay sa linggo, ang Divine Mercy. Isa pong selebrasyon to sa kabuuan ng isang okasyon. Sa mga Hudyo, mga kapatid, mga kalaiko, kapag meron po silang napakalaking okasyon, yan po ay hindi nagkakasya sa isang araw yan. Inaabot po yan ng ilang araw, 8 araw. Ayun ang tinatawag na octave. Di ba? Tinatawag na octave. Ano ba yung octave? From the root word, ano yung octa? Ibig sabihin 8. Octagon, octopus, October, hindi, 10 yun. Di ba? Octa. So, yung pinaka-8 araw, yun yung karurok nun. Ganon din po sa Easter. Para po sa mga detalye nito, nais ko po na imungkahi sa inyo. Akin lang naman pong binibigyan ng pahapyaw ang patungkol po sa mga bagay na dapat nating malaman sa Divine Mercy. Pero para sa mga higit pang detalye na kaalaman patungkol dito,
kayo po ay inaanyayahan kong makinig po kayo sa pagpapaliwanag ni Father Chris Aylar. Yan. Kung kayo po ay mahilig sa medyo sosyal, no? Gusto nyo English, meron si Father Chris Aylar. Ang lahat ng ito natutunan ko ay galing sa kanya. At locally, meron din tayo. Siyempre, hindi tayo patatalo sa local version. Siyempre, Chris Aylar, talagang kanong-kano, di ba? O gawin natin local. Meron din pong nagpapaliwanag yan. Si Jose. Tagalog na Tagalog, Pinoy na Pinoy, Dr. Jose Diching. Yan. Pakinggan po ninyo yung kanyang pagpapaliwanag patungkol sa Divine Mercy image, sapagkat doon ay binaybay po niya ang kahalagan po talaga nito. Si Chris Aylar or si Dr. Jose Diching. I-search po ninyo yung kanilang YouTube channel upang sa ganun ay magkaroon po tayo ng karagdagang kaalaman sa ating pananampalataya. So ituloy ko lang po yung konting pagninilay ko. How I wish, mga kapatid, kung kaya ko lang, no? Kung mayroon lang akong kakayanan na magawa na maipaliwanag sa inyo yung pamamaraang ginawang pagpapaliwanag ng dalawang lingkod ng ating Panginoong ito na binanggit ko sa inyo, gagawin ko No? Kaya lang, hindi ko po kayang maipaliwanag sa ganitong kaikling pagkakataon. Siguro someday, some other time, pero ang mahalaga, mga kapatid, ay maunawaan po natin yung basic. Bakit napakahalaga po na magkaroon po tayo nito. Babalikan ko po yung isa pa pong sinabi po dito, My gaze from this image is like my gaze from the cross. Hindi po niya hindi po yan parang ginagawang kompetensya yung value ng cross ng ating Panginoon. Na i-replace natin dapat divine image na. Kapag nag-venerate po tayo ng divine image ni Jesus, this is like we venerate the cross of Jesus. Pareho lang po yan. Kaya either yan o kaya yung cross, same po yan. Yan po ay pareho nagpapahayag ng lalim ng kanyang pagmamahal sa atin sa anyo ng awa, sa anyo ng bukal ng awa ng ating Panginoon. So napakahalaga po yan. At isa pa, pang last po, sa diary ni Saint Faustina 3:27. Sabi ng ating Panginoon, ito po para sa lahat po ito. All Christians, non-Christians, Catholics, non-Catholics, sabi niya, I am offering people a vessel with which they are to keep coming for graces to the fountain of mercy. That vessel is this image with signature, Jesus, I trust in you. Ang ating Panginoon, mga kapatid, ay minsang pang nag-o-offer. Nag-o-offer siya. Inaalok niya sa atin. Bakit? Kasi, ayon sa aking pakikinig sa pagpapaliwanag patungkol sa aral sa Divine Mercy, bagamat ang ating Panginoon ay namatay sa krus na buhay at tinubos ang lahat, marami na pong napapahamak. Marami na pong napapaimpyerno. Kaya sabi ng ating Panginoon, siya mismo ang personal na nagkaroon ng appearance kay Saint Faustina para saan? Para saan? To offer the last hope for our salvation. To offer a certain vessel na pwede tayong mulit-muling bumalik. To keep coming, asking for the graces, for the grace of mercy, the abundant grace of mercy. Binubuksan niya. Siya mismo ang nagsabi nito. Naalala ko tuloy kung paano kumilos ang ating Diyos na makapangyarihan noon, si Yahweh. Nagpagawa siya ng isang imahe sa kanyang lingkod na si Moses ng luklukan ng awa. Gawan mo ako nito. In particular, napaka-detail ng ating Panginoon. At sabi niya, gawa ka ng isang kaban at naroon ng imahe ng dalawang kerubin. Kinakailan ang pakpak nila ay nakasalikop upang sa pamamagitan noon, ang sino mang dumulog doon ay aking padadaluyin ang aking presensya, ang aking awa. The same manner ng ino-offer na ito ng ating Panginoon, I offer the vessel
Ha? Through this image. Through this divine image. So napakahalaga po mga kapatid na huwag tayong papayag na hindi natin mapakinabangan ang ino-offer sa atin ng ating Panginoong ito. The last hope for our salvation. Last hope na po ito. Kaya nga po sabi niya, to keep coming from graces to the fountain of mercy. Fountain, bukal. Ha? Ibig sabihin ng bukal, ha? Daluyan, ha? Pinagbubukalan. Kung fountain, makikita natin, fountain. Ha? Hindi mo mapipigil ang pagsirit ng biyaya nang hindi mo masukat-sukat na lalim ng awa ng ating Panginoon. Mag-trust ka lang. Manampalataya ka lang kung inaakala natin sa ating sarili, nako, wala nang puwang yung awa sa akin, napakasamang tao ko, lahat na ng kasalanan na gawa ko. Dumulog ka sa divine mercy. Huwag po nating maliitin ang bukal ng awang inaalok ng ating Panginoon sa ating kapanahunan. Huwag po nating isipin na ilagay yung ating kaisipan, ikahon at isipin natin ito ang iniisip ng ating Panginoon, na ikaw'y marumi na, ikaw'y wala ng pag-asa, kaya marapat lamang na ikaw ay parusahan. Hindi po. I-avail natin ang bukal na awa ng ating Panginoon. Tulad ng isang halimbawa, tayo ay manggagawa, di ba? Nagpapakahirap tayo. Bakit? Para tayo sumweldo. Yung sweldo nyo hindi natin makukuha kundi tayo ngayon sa modernong panahon mag-withdraw sa pamagitan ng ATM. Ganyan po ang ating Panginoon, available ang kaligtasan sa sino man tatanggap sa Kanya, at ang pag-withdraw ng pinakakapistahan ng awa sa Sunday po. Withdrawin natin, hihingi tayo sa ating Panginoon kung gaano man tayo karumi, kung gaano man tayo kasama, sama-sama po tayong dumulog sa simbahan at hingin yung biyaya ng kapatawaran. It is for the benefits of our soul. Yan ang concern ng ating Panginoon. Ayaw ng ating Diyos na may mapahamak. Kaya nga ito, ino-offer niya na ang bukal ng awa. Ha? Isipin mo na kung gaano ka kasama, pero wala yan. Ang kailangan natin, ang pinaka-main word, Jesus, I trust in you. Kapag nag-trust tayo, pag sinabi niya pinatawad ka na, ikaw ay magkaroon na ng kapanatagan sa ating puso. Mga kapatid ko, mga kalay ko, sa ating kapanahunan ngayon, ang Diyos na ito ay minarapat niya na tayo ay magkaroon ng ugnayan sa Kanya. Saan? Sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Ang tinapay na nagsusustain ng ating buhay, ng buhay ng ating kaluluwa. Amoy tinapay, itsurang tinapay, lasang tinapay, pero minarapat niya na sa pamamagitang ito nang dahil sa Kanyang salita, ang sino man tumatanggap at maniniwala ay masusustain ang buhay. Magkakaroon ng patuloy na ugnayan sa pamagitan po ng banal na Eucharistia. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang pagmamahal ng Diyos na hindi natatapos, hindi napipigilan, kundi patuloy na nakalaan sa sino mang nagnanasa na ito'y makamtan. Kaya nga po mga kalay ko, sa darating pong linggo, samantalahin natin. Magsimba po tayo at idulog natin sa pagkakatong ito ang lahat ng ating nais na ihingi ng tawad, ang lahat ng ating gustong sabihin. Dumulog tayo sa pagmamahal ng Diyos na isinasalarawan sa Kanyang bukal ng awa. At kapwa nating ipapahayag, Jesus, King of Mercy, I trust in you. Rodeo et Ecclesia.